Pagbati sa'yo. Meron tayong babalikan ngayon, isang makabuluhang babasahin. Ito yung libro ni Chris R. Velasquez, Engaging in Global Mission, Reaching the Unreached Beyond. Ang gusto nating gawin ngayon, himay-mayin natin yung mga ideya nito. No? Lalo na yung pagtingin sa global mission na medyo iba, mas malawak, mas personal. Parang gusto niyang kalasin yung mga dati nating akala. Tingnan natin. Okay, simulan natin siguro dito. Isa sa mga unang parang hinahamon ng libro. Di ba? Yung idea na ang misyon, para lang to sa ilan. Yung mga special na tao na, alam mo yon, iniiwan talaga lahat para lang pumunta sa ibang bansa. Pero sabi rito, hindi lang daw geografiya ang basehan. Ang mas importante raw, yung intensyon. Yung pagiging tao ka para kay Kristo kahit nasaan ka man. Dito rin pumapasok yung sinasabi niyang ang tunay na yaman hindi yung material, kundi yung epekto natin sa puso ng tao. Yung mga tinatawag niyang fingerprints. Interesting yun, no? Oo, at alam mo, ang ganda nung pagkakakonekta niyan kasi dinudugtong niya yan doon sa theological na framework talaga, yung Missio Dei, mission ng Diyos. Parang sinasabi ng libro, teka muna, ang misyon hindi naman talaga nagsisimula sa atin eh. Galing to mismo sa Diyos, sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Tayo, ano lang tayo, kumbaga mga imbitadong kalahok lang. Malaking shift yun sa pag-iisip, di ba? Oo nga, no? Hindi na siya parang trabaho o obligasyon lang natin. Eksakto. Hindi na siya parang kwota na kailangan mong mahit, kundi parang biyaya na makibahagi sa ginagawa na ng Diyos sa mundo. Makikita mo yan sa buong Biblia eh. Mula pa dun sa pangako kay Abraham, hanggang syempre sa Great Commission, yung utos sa Matthew 28, tapos yung pagbibigay kapangyarihan ng banal na espiritu sa Acts 1, lahat yun, Missio Dei. Kaya pala. Ganun yung emphasis. Kaya siguro binibigyan diin din yung mga parang ordinaryong halimbawa. Yung nabanggit doon, yung kapitbahay na tumutulong sa single mother, yung professional na model sa trabaho, yung estudyante na, alam mo yun, nagsasalita laban sa kawalang katarungan kahit sa maliit na paraan. Ito na yung tinatawag niyang borderless mission. Parang ganon. Tama. Borderless nga. Hindi mo kailangan ng plane ticket o passport para masabing nagmimisyon ka. Ang kinakailangan, yung puso na handang maglingkod, na handang maging representasyon ni Kristo dyan mismo kung nasaan ka. At parang hindi lang pagsasalita yun, no? Kasama yung gawa. Yung pagtugon sa pangangailangan. Oo, yun yung isa pang napakahalagang punto. Holistic dapat. Hindi pwedeng spiritual lang ang tinitingnan. Kailangan buong pagkatao. Physical, social, emotional. Yung pagtulong sa single mother halimbawa, holistic yun. Tinutugunan mo yung practical na pangangailangan niya para maranasan din niya yung pag-alaga ng Diyos. At dahil nga Missio Dei ito, hindi tayo basta-basta lang kumikilos. Kailangan ng pag-unawa. Dito ngayon pumapasok yung isa pang shift sa perspective na binabanggit ng libro. Ito yung paglipat ng focus natin mula sa pagtingin lang sa mga bansa papunta sa pagkilala sa mga tinatawag na people groups o yung salitang Griego na ethne. Ethne, people groups. So mas specific yun kaysa sa bansa lang. Bakit daw importante itong pagtutok dito? Kasi ayon sa libro, maraming mga ethne na itong mga grupong may sariling wika at kultura, ang nananatiling unreached. Ibig sabihin, halos wala pa silang sapat na access o pagkakataon na marinig at maintindihan yung ebanghelyo sa paraang akma sa kanila. Kahit paminsan nasa loob sila ng isang bansa na technically maraming Kristiyano. Kung bansa lang kasi titingnan mo, baka isipin mo, okay na yan, reached na yan. Oo nga, pwedeng ma-miss yung mga nasa loob mismo. Exactly. So yung pagkilala sa ethne, pinipili tayo nito na maging mas sensitibo sa kultura, sa wika, sa konteksto. Hindi pwedeng one size fits all. At dito na rin papasok yung pangangailangan na maging innovative. Paano mo aabutin yung isang ethne na nasa liblib na lugar o nasa bansang sarado sa tradisyonal na misyonero? Diyan na siguro papasok yung mga digital evangelism, yung business as mission na nababanggit din. Oo, yun nga, mga malikhaing paraan na akma sa sitwasyon nila pero laging nakaugat pa rin sa Missio Dei. Okay, malinaw. So,
kung susubukan nating ibuod para sa iyo, listener, ano yung mga pangunahing takeaways dito? Una, yung misyon, hindi lang para sa ilan o sa malalayong lugar. Para sa lahat, saan man, araw-araw. Tama ba? Tama. Pangalawa, ugat nito yung Missio Dei. Pagkilos mismo ng Diyos, kasali lang tayo. Oo, napakahalaga niyan. Pangatlo, kailangan holistic, buong tao yung tinutugunan. At pang-apat, kailangan ng mas malalim na pag-unawa sa ethne, sa mga specific groups, tsaka pagiging malikhain. Ganun ba? Napakagandang buod. Sakto lahat yan. At siguro bilang pangwakas na pagninilay na rin para sa iyo na nakikinig, kung totoo nga yung sinasabi sa libro na yung tunay na sukat ng yaman natin ay yung fingerprints na iniiwan natin sa puso ng tao, kano kaya natin masisiguraduhin na bawat pakikipag-ugnayan natin sa trabaho man yan, sa pamilya, sa community, kahit sa online ay nakakapag-iwan ng makabuluhang marka. Isang marka na sumasalamin sa mission at pag-ibig ng Diyos, kahit hindi ito yung tradisyonal na itsura ng pagmimisyon. Ano kayang maliit pero kakaibang fingerprint ang pwede mong iwanan kahit ngayon lang?